What's up mga kabayan? Welcome back to my channel. Ngayong video nga ay tatalakayin natin yung mga bagay na gawain na pwede ninyong maika-deport o pwede kayong ma-deport Ang unang gawain na talaga naman na pwede mong ika-deport ay ang not paying tax. Kung ikaw ay nakapasok na ng Poland, so kailangan i-double check mo ang agency mo kung talagang nagbabayad ng tax or talagang binabayaran ka ng tax dito sa gobyerno, So isa sa pinakang mahalaga yan kung ikaw ay isang OFW dito, kailangan kang magbayad ng tax para maiwasan at hindi ka masilip ng government official. So kapag nasilipan ka or nasilip ka na hindi ka nagbabayad ng tax, matik na deport ka na. So ang sunod na gawain or pound drugs, dito sa Poland ay legal yung mababang dosage ng marijuana, pero hindi yung mataas na dosage. Kasi sabi ng kaibigan ko nung andun pa ako nakatira sa flat ng agency, ay sabi niya Pilipino din yon na pwede daw kang mag-take ng mababang dosage sa Poland, kaya't di ganun kahigpit, pero wag naman yung talagang cocaine, kasi yun talaga yung kapag nahulihan ka, of course automatic na deport ka na, So kaya yung mga mahilig gumamit at hindi kayang iwasan or i-control ang sarili, so dapat alam ninyo kung paano gawin yung business nyo ganyan, kasi isa yan sa pinagbabawal dito sa Poland. Kahit saan naman palang sulok ng mundo or kahit sa bansa natin ay pinagbabawal yan. So ang mga susunod na bagay na gawain na talaga namang pwede mong ika-deport dito sa Poland ay, alam nyo to, ang Pilipino ay mahilig umutang. Kahit sinong tao ay may kakayahang umutang, or yung tinatawag natin na unpaid bills sa English, So kung ikaw ay may pag-uugali na ganyan, mahilig kang mag-credit or mag-loan sa credit card, kung andito ka na sa Poland, syempre meron ka ng kontrata, nakuha mo na yung TRC mo, pwede ka nang pumunta sa mga lehitimong tindahan, yung mga shop, at kumuha ng credit kasi meron ka ng temporary residence card. Pero kung wala kang kakayahang magbayad at na-detect ng gobyerno na hindi ka nagbabayad, kahit takasan mo yan, utang na yan, lumabas ka ng bansang Poland, pagbalik mo dito, naisipan mong bumalik, hindi ka na pababalikin ng gobyerno dito. Matik na baka ikulong ka pa ng ilang buwan, or i-deport ka na diretso sa bansa natin. Isa rin yan sa mga pinagbabawal dito. Meron akong katrabaho na nakulong siya dahil sa dami ng utang niya. Talaga namang pinagbabawal din dito sa Poland, mga kaibigan or mga kabayan, kaya't
Kung ikaw ay mahilig tumakas sa utang, kasi sanay na sanay tayo diyang mga Pilipino kahit nung mga bata pa tayo, diba? Nangungutang na tayo sa tindahan. So, dapat kaya mong bayaran para hindi ka ma-deport. Kasi dito sa Poland wala kang takas dahil doon sa tinatawag na PESEL number. So, ang susunod na mga bagay na bawal mong gawin para hindi ka ma-deport ay yung public fight. Kung ikaw ay isang maoy, kung sa tawag sa atin, di ba? Mahilig ka magmaoy, mahilig ka makipag-away sa street, mahilig ka makipag-away sa mga katrabaho mo, madali kang manggigil, kasi mahilig kang manuntok kapag naiinis ka. So once na magkaroon ka ng case or mabulater ka, sa madaling salita, matik na i-deport ka na agad dito sa Poland. Hindi na magpapaligoy-ligoy pa once na mablatter ka na, once na magkaroon ka ng record sa police station or sa company mo at yung company mo ay na-deport, ma-report ka, matik na yan. Papauwiin ka na agad sa Pilipinas, kasi kung mabigat yung naging public fight mo, nanunto ka, nakapatay ka, kasi yung mga Pilipino, guys, alam ko namang malalakas ang loob ng mga Pilipino kahit saang bansa man yan or lugar, pero isipin nyo mga kaibigan or mga kabayan na nasa ibang bansa tayo. Kasi kung nadinig nyo yung nagpatayang Pilipino dito sa Poland, nagsaksakan, yun, doon nag-start yung bagong immigration law na pasama sa batas yan, kasi naging issue yan dito sa Poland, mga kaibigan or mga kabayan. Kaya kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong init ng ulo, sige, magpa-deport ka na, manunto ka, at yun, matik na nandun ka na sa Pilipinas. So, ang susunod na talaga namang bawal na gawain na pwede mong ika-deport ay itong drunk driving. Kung ikaw ay isang nagmamaneho dito sa Poland at may pahintulit ka magmaneho dito, so kinakailangan na hindi ka nagmamaneho ng nakainom, kasi kahit saan namang bansa or kahit saan namang alam mo yon, kahit saan namang lugar, once na ma-check ka ng controller or ng police, kasi police dito yung nag-check talaga. Sa atin LTO mostly, or yung mga LTO, dito police. Once na ma-check ka ng police, kasi may control dito minsan kapag may long drive ka or may drive ka within the city, may pang test siyang mga yan. So iti-test ka, once na mahulihin ka ng nagda-drive na nakainom, o magkakaroon ka ng record. Tapos ang isa pa na pinakang mahigpit na talaga namang pinagbabawal ay yung speeding. Kung alam mo namang yung area ay may limit lang yung takbo, at ikaw ay laging kaskasero, yung overspeeding mo, magkakaroon ka talaga ng record dito, magbabayad ka pa, at made-deport ka pa, mga kabayan. Kaya kung ikaw isang driver, matuto kang sumunod sa batas dito, kasi dito sa Poland talagang disiplinado ang mga mamamayan. Hindi naman lahat, yung iba pasaway din, pero most 99% ay talagang sumusunod sa batas. So ako, isang driver din ako, pero takot din ako sa ganyang mga regulasyon or sa ganyang batas, mga kabayan. Kahit yung ilang paalala ko lang sa inyo,
ay isa lang, mga bagay na gawain lang yan na pwede mong ikapahamak para ma-deport ka kung hindi mo susundin. Ano? So ilan lang yan sa mga paalala, kaya maraming patuloy na nade-deport na foreigner dito sa Poland, mga kabayan. Ano? So yun nga mga kabayan, para makaiwas tayo sa mga deportation, so kailangan tandaan nyo yung mga bagay na mahigpit na pinagbabawal dito sa bansang Poland. Ano? So kung hindi nyo kayang kontrolin yung sarili nyo, so isipin nyo yung mga pangarap at mga pinapangarap pa natin dito sa Europe or dito sa bansang Poland. Ano? So maraming salamat nga pala guys sa walang sawang panonood nyo sa YouTube channel ko. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section at gagawan ko ng video yan. Ano? So maraming salamat once again sa inyo guys. Kung hindi dahil sa panonood nyo ay hindi mag-grow ang channel ko. Ano? So once again, kung may mga katanungan, meron akong social media account, Facebook, Instagram, Threads, or X. So yung dating Twitter, mga kabayan. Ano? So maraming salamat and God bless.